Isang pangyayari ang gumulat sa mga mamamayan ng Tabina, Zamboanga del Sur noong January 20, 2026. Isang walang kalaban-laban na biktima ang walang awang pinaslang ng kanyang ina. Nang tanungin kung bakit niya ito nagawa sa kanyang anak, ang sagot ng suspect ay may bumulong sa kanya na gawin iyon. At dagdag niya pa, mga espiritu umano ang nagdala sa kanyang anak sa ilalim ng dagat kaya ito namatay. Sa Zamboanga del Sur, may ina doon mga kasama pinatay sa lunod ang sariling anak dahil sa bulong umano ng masamang espiritu. Natay ng sarili mismong ina ang isang 4 na taong gulang na batang babae sa pamamagitan ng paglunod sa dagat sa Purok Amor, Barangay Abong-Abong sa bayan ng Tabina, Zamboanga del Sur. Batay sa investigasyon ng pulisya na sumama ang bata sa kanyang magulang upang maligo sana sa dagat, ngunit bigla na lang itong nilunod ng kanyang sariling ina. Gatol ka na ko sa iyo, ha? Ako, balo ko madi ko isang tawad. Ito. Pili ayaw. Para, dalabong sa kuntaw. Mag-abot Ha? ko ha. Oo, sa to ha. January 20, 2026, araw ng Martes. Isa lamang ordinaryong araw sa mga mamamayan ng Tabina, Zamboanga del Sur. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, ay natuon ang atensyon ng lahat sa isang babae na naglalakad kasama ang kanyang asawa at may buhat-buhat na batang babae. Natuon ang atensyon ng lahat sa mag-anak dahil sa nakahubad at walang suot na damit ang ginang. Dahilan nito para lapitan sila ng mga tao at sitahin. Subalit hindi pa man nakakalapit ay mabilis nang tumakbo ang lalaki at naiwan ang kanyang mag-ina. Dahil sa abala din sa kanilang mga sari-sariling ginagawa at wala naman silang nakikitang mali sa pagnanais ng mag-ina na maligo sa dagat, ay hinayaan ito ng mga tao. Subalit makalipas lamang ang 10 minuto ay muli nilang nakita ang parehong babae na naglalakad sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito ay wala na ang karga-karga nitong bata. Sa pag-aalala ay agad na tumawag ang ilang concerned citizens sa tanggapan ng kapulisan ng Tabina Municipal Police Station na agad din namang nagtungo sa area kasama ang grupo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Pagdating sa area ay dinatnan na ng grupo ang nag-ipon-ipon ng mga tao sa dalampasigan. May iilan na lumusong na sa tubig at nagsimulang maghanap. Kaya naman wala nang sinayang na oras ang personnel ng MDRRMO ng Tabina at agad na nagsagawa ng search and rescue operation. Ang target ay matagpuan ang batang babae na hinihinalang nalunod. Matapos ang 6 na oras na walang tigil na paghahanap, pagsapit ng alas 3 ng hapon ay natagpuan ang katawan ng biktima sa baybayin ng Purok Amor. Agad itong isinakay sa ambulance habang sinusubukang i-revive ng mga tauhan ng MDRRMO. Subalit nang makarating ito sa Rural Health Unit ng Tabina ay diniklara ang biktima na wala ng buhay. Dahil sa pangyayari, agad na nagsagawa ang Tabina Municipal Police Station ng isang investigasyon tungkol sa pagkamatay ng bata. Bagamat lumalabas na ang dahilan ng pagkamatay ng biktima ay pagkalunod. Malaki ang posibilidad na nagkaroon ng foul play sa pangyayari at ang tinuturong suspect ay ang mismong mga magulang ng biktima. Nakakapagtaka kasi na hindi man lang humingi ng tulong ang mga ito sa kabila ng nangyari sa kanilang anak. Gayong marami ang nakakita na sila mismo ang nagdala sa bata sa tabing dagat. Ang biktima ay kinilalang si Kimberly Carpintero. Sa Tabina, Zamboanga del Sur na pinanganak at lumaki si Kimberly. Ang pamilya ay nakatira sa poder ng mga magulang ng kanyang ama na si June Ray Carpintero. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya, noong una ay maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa, bagamat sadyang mahirap ang kanilang buhay. Nang magkaanak ay dito na nagsimula ang masalimuot na buhay ng mag-asawa. Malimit mag-away ang dalawa at may mga pagkakataon din na pinagbubuhatan ng kamay ni June Ray ang asawa niyang si Sherilyn. Hindi rin nakikinig sa mga magulang ang lalaki at maging sila ay sinasaktan nito sa tuwing ito ay nagagalit.
Agad na hinanap ng mga tauhan ng Tabina Municipal Police Station ng mag-asawa. Si Junray ay agad nilang natagpuan sa bahay ng mga ito. Inaresto nila si Junray dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanyang ama na nagkaroon ng sugat sa kanyang noo. Sa pagkakaaresto kay Junray ay agad nitong itinanggi na may kinalaman siya sa nangyari sa kanyang anak. Ayon sa kanya ay umuwi na siya ng bahay at tanging ang asawa niya na lang at ang anak ang nagtungo sa dagat. Ayon kay Junray, ang alam niya ay maliligo lamang ang mag-ina at maging siya ay walang idea sa sinapit ng kanyang anak. Ayon naman sa salaysay ng ama nito, bago umalis ng bahay ang suspect at ang kanyang apo na si Kimberly ay nakita niya pa ang mga ito na nagdasal sa likod ng kanilang bahay. Sinabi din nito na ilang araw na niyang napapansin na kakaiba ang kinikilos ng kanyang manugang at anak, subalit hindi niya alam na gagawin ng mga ito yon sa kanyang apo. Diri magikan sila. Pero mangadto lagi sila sa dagat kay mga ligo. Moto silang tulo nagkakuyog sila padulong dito. Samantala ay agad din namang nahuli ang suspect na si Sherilyn Ando. Ilang mga citizens ang nakakita dito na siyang nagdala dito sa presinto. Sa pagkakaaresto kay Sherilyn ay agad din naman itong inamin ng ginawa. Nung una, nang tanungin ng mga tao kung nasaan ang kanyang anak, ayon kay Sherilyn ay hindi niya alam. Ayon pa sa kanya, marahil ay patay na ito dahil sa nakita niya umano na dinala ito ng mga espiritu sa ilalim ng dagat. Pagdating naman sa presinto, sa ginawang interogasyon ayon sa mga pulis, sinabi ni Sherilyn na sinakyan niya ang anak habang nakalubog sa tubig. Naramdaman niya umano ang pagpalag nito at pagwawala hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Ayon sa kanya ay may narinig siyang mga boses na bumubulong sa kanya na gawin iyon. Ayon sa PNP, ang suspect ay maaaring nakakaranas ng labis na stress at depresyon dala ng labis na kahirapan. Naniniwala din ang mga PNP na maaaring gumagamit ang mag-asawa. Kaya naman, ang mga ito ay isa sa ilalim sa test para makumpirma ang kanilang kutob. Sa kasalukuyan ng mag-asawang Sherilyn at Junray Carpintero ay nasa pangangalaga na ng Tabina Municipal Police Station. At ang katawan naman ni Kimberly ay binigay ng PNP sa kanyang lola na naninirahan sa Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur. Ang kasong ito ay sadyang nakakadurog ng puso. Ang taong dapat ay magmamahal kay Kimberly at magtatanggol sa kanya ay ang siyang taong walang pusong bumawi ng kanyang buhay. Kung may bagay man na pumasok sa isip ni Kimberly sa kanyang mga huling sandali, marahil ito ay ang mga katagang, "Mama, wag po." Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.